Praise be Jesus Christ. Praise be Jesus Christ. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Pakibati nga ng magandang gabi rin ng ating mga kasama. Huling gabi po ng ating misyong Pilipino at para sa akin po ay huling gabi ko naman dito sa Abu Dhabi dahil bukas po ay uuwi na ako ng Pilipinas. At 3 linggo na po ako rito sa Abu Dhabi. Overstaying na po ako. Kaya ngayong gabi ay ituloy natin yung pinagnilayan natin kagabi tungkol sa pamilyang Pilipino, ang ating mga pangarap at sakripisyo, kung paanong si Jesus ang ating kalakbay pag-asa. Pagnilayan natin muli, ituloy natin ang lakbay pag-asa ng pamilyang Pilipino, lalo na tayong mga naririto sa ibang bansa. At kagabi, ito yung huling pinagnilayan natin, isa lang ang letrang naghihiwalay sa pag-asa at paasa. The letter G. And we know, of course, the letter G refers to yung minsan po ay sa isang simbahan dito po sa Abu Dhabi, ang sabi sa akin nung isang nakikinig ay, Father, alam ko yung letter G na yan sa pag-asa. Ang letter G na yan ay Gcash. Ang ko, hindi. No? Ang letter G na yan ay hindi Gcash, no? God, of course. Pag wala ang Diyos, puro lang paasa. Pero pagka may Diyos, may pag-asa. Kaya ang tanong natin ngayong gabi, which I would like to explore with you again, I will shift in English and Tagalog for the sake of our young people here so that they also understand. So how do we cultivate hope? Paano natin payayabungin o payayamanin, aalagaan ang pag-asa? Paano nga ba natin ito mapapatunayan na totoo sa ating buhay? Merong 3 haligi ang pag-asa. Una, ang pag-asa ay nagsisimula sa pasasalamat. Gratitude is the beginning of hope because a grateful person will never lose hope. Pangalawa, lalago ang pag-asa kung may pag-ibig, if there is love and charity, because love goes beyond the self. Love opens the door for others to accompany them. And hope is sustained by trust. Pinananatili ng pagtitiwala ang pag-asa. So itong 3 ito, pagnilayan natin ngayong gabi. Gratitude, charity, and trust. Hindi natin ginagawa ang pag-asa. We cannot produce hope by ourselves. Ang pag-asa ay isang biyaya. It's a gift. It's a gift that we receive. Isang biyayang tinatanggap, inaalagaan, at pinanghahawakan. You cannot produce hope by yourself. Hindi mo pwedeng kumbinsihin ang sarili mo na may pag-asa, kaya ko yan. Magkakaroon ng katugunan yan. No, malalagpasan ko din yan. We call that optimism. We call that wishful thinking, but that's not hope. Ang pag-asa, iba sa wishful thinking. Hindi ito yung sana. Sana ganito, sana ganyan. Hindi ito yung pag may birthday ka ay meron kang birthday wish. Sana ay ganito. So it's a wish. But wish, oftentimes, is what? Wishes are not often granted. Kaya nga wish Sana lang. Pakitingnan nga ang katabi mo, sabihin mo nga sa kanya, sana lang. No? Sana all. Sana all. Wishful thinking yon. Sana magbago ka na, o kaya sana manalo ako sa ganyan, o sana maging ganito na buhay ko. Bakit hindi hope yon? Kasi the reference point is you. Sa'yo nang gagaling yan May wish ka
So sana ganito, sana ganyan. So ano yung sana mo para sa sarili mo ngayong gabi? Sana makapicture ako kay Father. O sige, wish granted, no? Pero 5 dirham lang, no? Bawat picture. O sana mamaya ay makausap ko na yung, ayan. So marami tayong mga sana. Si Cara David, di ba? Nung birthday niya, meron siyang wish. Ang birthday wish ni Cara David ay, sana ay, wala ka bang natin, bawal yung bawal. So marami tayong mga wish. So it's not hope. Hope is different from wishful thinking. And hope is also different from optimism or resiliency. Again, because optimism is, I know things will be better. I know that things will be fine. Again, who is the reference of wishful thinking and optimism? Ako. Ako na resilient. Ako na lagi akong positive, no? Positivity. Kaya nga minsan may tinatawag tayong toxic positivity Ano yung toxic positivity? Sister, walang negative walang negative. Alis negative. Kailangan positive. Yan, di ba? May mga ganunong tao. No? Pakisabi mo, sister, positive tayo, positive. walang negative. Okay naman din ho yun. Okay naman ho yun, yung positivity. Kaya lang minsan, toxic positivity, kasi parang, minsan po, meron akong parishioner na ganun po siya. Gusto niyang palitan yung mga panalangin, no? Sa mga, ayaw niya na may mga negative word, no? Alis, negative. At ako po, ang isang most memorable sa akin na kasal ay yung binago nung mag-asawa yung kanilang wedding vows. 'Di ba pagka sino pa sa inyo ang kinasal na? Ang may asawa dito, taas ang kamay. Yung may asawa. Naalala niyo pa ho yung wedding vows po ninyo? O dapat lang, no? Okay. Ano ba yung sabi ninyo yung kayo kinasal? Grant us, O Lord, to be one heart and one soul. O yan, ang lakas ng loob nyo magsabi ng alam nyo wedding vows. Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward. Yeah, may alam. May isa lang Brother, ikaw lang nakakaalam. Ha? For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. Until death do us part. Ito pong kinasal ko, pakialamerang, sabi, Father, babaguhin namin ayaw namin ng negative, ayaw namin ng for better, for worse. Kaya ang pinalit nila ay, grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward for better and the best. Ayaw nila ng for better and the best, no? Ang sabi nila, ayaw namin ng negative, no? Ayaw namin ng in sickness and in health. Ang gusto namin ay in wellness and in health. So, for better and the best, for wellness and health. And sabi ko sa kanya, sister, hindi mo pwedeng palitan ng vows. Hindi mo pwedeng alisin ang mga paghihirap, mga krus. Hindi mo pwedeng iwasan yung worse and sickness and even death. That's part of the journey. Hindi mo pwedeng alisin ng mga negativity. Bahagi yan May nega talaga Kasi pag inalis mo yan, ano hong mangyayari sa buhay natin? When we sanitize our life, when we spare children, for example, of struggles and adversities, ano madalas ang kinahihinatnan? Pag tinatanggal mo yung mga problema, because we would like to spare them, hindi rin maganda ang kinasasapitan. So it's not positivity. So hope is not positivity or optimism or wishful thinking. Because we cannot produce hope. Not by our own power. We cannot produce hope. It is a gift. It is a grace. It is something given to us. Bigay sa iyo yan Kaya nga, di ba meron tayong theological virtues? Ano yung 3 theological virtues? Faith, hope, and love. Why are they called theological virtues?
Because they come from God. They are a gift of the Lord. Hindi tayo magpo-produce noon. So, importante na maintindihan natin na ito na wish is different from hope. Optimism or resilience is different from hope because hope comes from God. We cannot produce it. Ang pag-asa ay nagsisimula sa pagpapasalamat. Nagsisimula sa pagkilala na hindi sa atin galing ito. Ang pusong marunong magpasalamat ay nakakakita ng liwanag sa gitna ng hirap. Ang pusong marunong magpasalamat, hindi nauubusan ng dahilan para umasa. A person who is grateful will never lose hope. Why? Because a person who is grateful will always attribute and recognize the giver. Alam niya na may pinanggagalingan ng lahat at alam niya rin na hindi ito galing sa kanya. Nabanggit ko po yung bagyo sa Cebu. Hindi ko alam kung nakita niyo na yung balita sa Pilipinas na parang undoy ang itsura noong maraming bahagi ng Cebu. Meron akong kaibigan na nag-message sa akin kanina asking for prayer. Sabi niya, Father, akalungkot po talaga. Talagang, sabi niya, Father, kabibili ko lang ng kotse ko. Yung kotse niya, nabaha na, agad-agad. Yun pala, wala pang ang plaka eh. Tapos sabi niya, pero kahit ganun, Father, naubos lahat ng gamit namin. Naanod eh. Naanod. Sa taas ng tubig at baha. Sabi niya, at least, Father, we are thankful na buhay kami. Buhay kami. Nawala yung mga gamit, pero buhay kami. Yan. Gratitude, no? Kahit na wala na lahat, pero salamat, buhay kami. Salamat po, Lord, buhay kami. Sabi nga sa katabi mo, salamat, no? Buhay ka pa. Salamat, buhay tayo. Ang dami-daming hindi gumising sa araw na to. Ang dami-daming hindi nakalakad sa araw na ito. Kaya pagpapasalamat, a person who is grateful will never lose hope. Why? There is always something to be grateful for. There is always a gift that he will or she will recognize. Every day is a gift. Every day is a gift. Every day is a birthday. As I was telling you in my experience with Father Jerry Orbos, no, na binati niya ako ng happy birthday. Kahit hindi ko pa naman birthday, sabi ko sa kanya, Father, ang birthday ko po ay December 5. December 5 po ang birthday. Kaparinig lang ko, no? Sabi ko, pero sabi ni Father Jerry sa akin, sabi niya, Father, no. Every day should be your birthday. Sabi niya, nung nagkasakit ako, nung nagka-cancer ako, I realized na every day is your birthday. Kasi pwedeng yung araw na yan, ay araw na hindi ka na gumising. So consider every day as a gift. Every day as your birthday, all the little things that you have, be grateful for these things. Ang pusong marunong magpasalamat, hindi mawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa nagsisimula sa pagpapasalamat. A grateful heart always remembers. A grateful heart is always connected with the giver. A grateful heart knows how to, hindi utang-utang na loob, kung hindi knows how to recognize that everything is a gift. Sabi ng isang mystic, Dominican mystic, si Meister Eckhart, if the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough. It will be enough. Pag napasalamat mo na lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, mabuti o masama, pag napasalamat mo na lahat yan, ibig sabihin nun, hindi ka gugupuin ng anumang problema kapag naipagpapasalamat mo, Lord, thank you. Thank you. Sa mga problema na yan, thank you pa din. Nawalan ako ng trabaho, thank you pa din. Alam ko may plano ka sa akin. So a grateful heart will never lose hope because he or she is able to thank the Lord even for the so-called burdens and trials and problems. Naranasan nyo na po ba yun? Na naipagpasalamat nyo yung problema ninyo? Kasi kalaunan, naintindihan mo na. Meron po akong na-encounter na doctor sa Abu Dhabi. I love her so much, not because of anything, but because of her beautiful story.
na nagka-cancer siya, doktor siya, nagka-cancer siya. Nakala niya ay tapos na lahat ang karir niya, tapos na lahat. But, the Lord has other plans for her. Naka-recover siya, gumaling siya sa kanyang cancer. At ngayon ay naglilingkod na ulit bilang doktor. At napaganda pa. Kasi nung malakas siya, ang dami niyang mga pinaglilingkod ang mga pasyente, dami niyang ginagamot, very active siya. Pero nung nagkasakit, parang tapos na ang karir, pero pinagaling ni Lord. At hindi lang basta pinagaling, binigyan pa siya ng napakalaking blessing. Taga Abu Dhabi po ito. I happened to encounter her beautiful story. Sabi niya, Father, napaganda pa. Kasi nung nagkasakit siya, syempre hindi na siya nagka-clinic. At ang clinic kasi, napakaraming pasyente niyan. Syempre, may mga toxic days yan. Di po ba? Sa mga medical professionals dito, may mga toxic days sa clinic, hospital. Pero siya, napaganda pa kasi, nung nagkasakit siya at gumaling siya, binigyan pa siya ni Lord ng isang pasyente lang. Hindi na siya ngayon nagpa-practice ng maraming pasyente. Isa na lang ang pasyente niya. Asawa ng sheikh. So, isa lang ang pasyente niya. At pinihintay lang niya na tawagan siya ng sheikh. At, yan. Minsan, akala mo, di ba? Tapos na. Akala mo, sarado na yan. Kasakit ka. Parang akala mo, tapos na. Pero maya-maya, may plano pala si Lord na iba. At mas maganda pa. So be grateful, because you'll never know, you'll never know what you're going to get. Minsan akala mo tapos na, akala mo sarado na, akala mo wala ng pag-asa, pero sa totoo, yun, may hinahanda. It's a gift. Everything is a gift. No? Sabi nga ni Father Dave, di ba? Everything is grace. Everything is gift. Lahat yung biyaya. Lahat yan hindi, pinagtrabahuan mo yan, pinagsikapan mo yan, pero at the end of the day, it's a gift. Bigay sa'yo yan. And so, if you're a grateful person, you will always be grateful for all the gifts, good or bad, in your life. Pagkasabi sa katabi natin, salamat. No? Salamat sa Salamat sa lahat. Sabi ng mga taga-Quiapo, walang hanggang pasasalamat. Lagi tayong magpapasalamat. Sa araw na ito, let me ask you, ano yung pinagpapasalamat mo sa araw na ito? If we are to recall our day today, what are you most grateful for today? Something simple, something small, insignificant, maybe for others, but for you, it's something I'm grateful for. Sige nga, paki-check nga ang katabi natin, sharing nga tayo. Pakitanong nga ang katabi mo, what are you grateful for today? What are you thankful today? Ano yung pinagpapasalamat mo sa araw na ito? Ako meron. Mamaya, share ko sa inyo. Pero kayo muna. Pakitanong nga ang katabi ninyo ng anong pinagpapasalamat mo sa araw na ito? Meron lagi yan, di ba? Kahit, even if you consider it as a bad day, there's no such thing as a bad day or a bad weather. There's always something to be grateful for. Ako, sa araw na ito, ang pinagpapasalamat ko ay kaninang umaga, nag-breakfast po ako kasama ng mga legionary. No? Tama ba? Kayo ba kasama ko kanina o iba yung kasama ko? So, dinala nila ako sa Turkish breakfast. Napakasarap ho ng aming breakfast. Kanina po ay sa breakfast, paborito ko kasi honey. I love honey. Tapos kanina sa breakfast, may hinain na yung talagang natural honey na meron pang yung hindi ko alam kung tawag doon eh. Honeycomb ba tawag doon? So natural siya. Hindi alam ng mga kasama ko, gustong-gusto ko yun. Hindi, alam pala nila kasi tinake out pa sa akin eh. Anong gagawin ko dyan? Dadaling ko sa Pilipinas yung honeycomb na yan. Pero alam nyo, kaninang umaga, sulit na ako eh. Sulit na ako in the sense na yung honey lang na yun, sold na ako eh. Hindi ho ako mahirap pakainin.
kahit anong ihahain ninyo, kakainin ko. Buti na lang, pauwi na ako. No? Kasi kung nandito pa ako ng mga ilang araw, tapos ako dyan. No? Pero, something very simple earlier today. A honey that, sarap naman ito. Kaya, hindi na ako, yung mga kasama ko kanina sa breakfast. Taas nga ang kamay ng mga kasama ko sa breakfast kanina. O, ayan. Yun. Mga chismosa ho yung mga yan. No? Marami silang chinismis sa akin. Pero, kung napansin nila, hindi ko alam kung napansin nila, wala akong ginalaw na iba. Yung honey lang ho ang nilagay ko sa bread. No, a little cheese, but yung honey lang ako. Ganun ho ako in the sense na I love, to be grateful for one thing. No, ang dami kasing in-order na pagkain eh. Ang daming mga pagkain in-order. Yayaman ng mga to. Dami tayo pagkain order. Yung honey lang, okay na ako din, tsaka isang tinapay eh. That alone was for me something. You have to learn how to do that. Not that I'm better than you, but you have to learn how to be satisfied. Not with the abundance, but with the little things, with the simple things, with the small things. Kaya ako maganda yung breakfast ko kasi happy na ako dun eh. Happy na ako dun. Huwag mo na akong bigyan ng iba. Mai-stress lang ako niyan eh. No? Pero yung maliit na yon, kung ipagpasalamat mo yon, okay na yon, araw-araw. Just find something that you can be grateful for every day. Hindi mo kailangan ipagpasalamat lahat. No? Lord, thank you for the world. Thank you for creation. Thank you for the sun. Okay lang yun paminsan-minsan, no? Like St. Francis. Pero every day, try to look for something very small that happened in your life, something so unique, perhaps. Or something different that day, or something that is insignificant, but you are able to recognize it. The point of gratitude is not what is given to you, but the point of gratitude is you are able to recognize it. That is the hand of God. It's God reminding you, I am here providing for you. In this small thing that you get today, I am here telling you that you are not forsaken, that you are not alone, and be grateful for that. So gratitude is the ability to recognize the gifts around you, no matter how small and significant they are. So question, do you have that capacity to be perceptive and, to look at your life every day and say, thank you, Lord, maliit na honey ito, pero I'm very grateful. So grateful. Kapag ganun po ang attitude mo sa buhay, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kasi araw-araw, may makikita ka. May maliit na karanasan. Thank you, Lord. A person who is abundant in gratitude will never lose hope. Minsan, kaya tayo hindi masaya kasi lagi tayong mapaghanap. Hinahanap natin, mga maibigay sa atin itong mga malalaking bagay na ito, or gusto natin matanggap o makuha itong mga bagay na ito. Pero sa totoo, yung maliliit lang, okay na yun eh. Sapat na yun. We're not saying that we should be minimalist in our dreams or we should be okay with the minimum or the bare minimum. No. Gratitude is not anti-dreams. Instead, gratitude allows us to be happy because we remain or we are able to be contented and find peace in the little things that the world and the Lord is giving to us today. So, question again. What is that small thing or small event in your life today that would make you very grateful? Pakitang na ulit ang katabi natin. Thank you, hindi mo ko in-Indian tonight. Ba ninyo, sino sa inyo ang yan. Pasalamatan nyo sila. Lalo na yung mga hindi nyo nakikita madalas. Uy, thank you. Andito ko ngayong gabi. Sige nga, pakituro nga ho yung mga hindi nyo nakikita madalas. At sabihin nyo sa kanila, thank you. Andito kayo. No? Andito tayo sa ating misyong Pilipino. Pangalawa, ang pag-asa po ay lumalago sa pag-ibig. So, ang pag-asa, nagsisimula sa pagpapasalamat, pero lalago ito at lalalim sa pag-ibig. Ang lumalaban dahil sa pag-ibig, kailanman ay hindi magagapi. Habang may pag-ibig sa puso, magniningas ang pag-asa. Anong ibig sabihin po na
ang pag-ibig ang magpapaningas ng pag-asa o ang pag-ibig ang magpapaalab ng pag-asa. Kasi ang pag-ibig, yun po, ang kahandaan na ang buhay natin ay ialay sa kapwa, ialay sa iba, hindi para sa sarili lamang. Kaya habang may pinag-aalayan ka, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kailangang manatili sa iyo yung pinag-aalayan mo. Para kanino ka bumabangon, sabi ng isang commercial sa Pilipinas. Para kanino ka bumabangon? Para kanino mo iniaalay ang ginagawa mo? Are you still in touch with that? That your life is a constant offering, an oblation, and a donation to someone else beyond you, aside from you? Kasi madalas may mga bagay tayo na ginagawa na para sa akin lang, self-consumption. Kaya tama din naman ho yun na you have to care for yourself, you have to protect yourself. That's very important. But you know, hindi naman din yun ang pinakamahalaga sa lahat. Self-care is important, but it's not the most important thing. Minsan po ay may isang speaker na ganun ang sabi niya. Sabi ni Whitney Houston, natatanda po ba ninyo yung kanta ni Whitney Houston? Ano yung kanta about the greatest love of all? Anong sabi doon? Isang linya. Sino yung magaling kumanta kanina? Grabe kumanta yung kala ko si Pavarotti, no? So, brother, ano yung linya doon sa yung kanta ni Whitney Houston na learning to love? Alam mo ba kantahin niya, brother? Sige, sample lang mo nga kami yung Pavarotti style ng learning to love yourself. Learning to love yourself is the greatest love. Huwag ka nang kumanta, na-insecure ako eh. Thank you, brother. Diba, may kulot-kulot pa siya eh. Pero ang ganda ng kanta na yan ni Whitney Houston, di ba? Learning to love yourself. There's nothing wrong with that. Learning to love yourself. But, I have an issue with that. Because, it's not the greatest love of all. Because if it's learning to love yourself is the greatest love of all, then you will never go beyond yourself. You will only be absorbed and take care of yourself. But that's not the point of life. The point of life is that the greatest, sabi ni Lord, di ba? What is the greatest love of all? That you lay down your life for your friend, not even family. What is the greatest love of all? At least for Jesus. It's not love of the self. It is important. But it's always what? The ability and the willingness to lay down your life, to go beyond yourself. Kaya importante ho yung pag-ibig kasi habang may pinag-aalayan ka, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kung wala na yan at kinalimutan mo na yan, pag nagsarili ka na lang, maya-maya tatamarin ka na. Kung wala kang pinag-aalayan ng mga pagtatyaga mo, mga pagtatrabaho mo, pagsisikap mo, mga sakripisyo mo, pag wala kang pinag-aalayan yan, darating yung panahon, tatamarin ka. At dahil tinamad ka na, mawawalan ka na rin ng pag-asa. Pero habang may inspirasyon, habang may pinag-aalayan, habang may pinagsasakripisyohan, hindi ka mapapagod. Amen. Tanong, malinaw pa ba sa'yo kung kanino mo iniaalay ang mga ginagawa mo? Kasi kung walang pinag-aalayan yan, mawawalan ng kahulugan yan. Minsan, pag napunta tayo dito sa ibang bansa, nakakalimutan mo na kaya ka nandito kasi nag-alay ka eh. Inialay mo yung sarili mo para sa mga anak mo. Ba't kinakalimutan mo yung mga anak mo ngayon? Bakit nagsasarili ka? Anong nangyari? Na minsan nakakalimot tayo na, teka muna,
bakit ba ako andito in the first place? Bakit ba kami nandito in the first place? Minsan nagugulo na rin tayo kasi bakit? Minsan nai-inlove ka Kaya nawawala ka sa wisyo, nawawala ka sa focus, nawawala ka sa... At siguro, pasintabi na lang po, kung minsan yan ang struggle natin, o struggle nating mga sa ibang bansa. Minsan naliligaw ka ng landas kasi nakakalimutan mo, pamilya ka sa Pilipinas. Kasi parang nakikita mo, wala naman sila dito So, hindi Andito ka, andun sila, pero ang lahat ng ginagawa mo para sa kanila. Pero pag inisip mo na di ako naman, paano naman ako? May kailangan din ako. Okay din yon. Mahalaga yon. Pero hindi yon pinakamahalaga. Kailangan mong laging iisipin na lahat ng ito ginagawa ko for love. Pag-ibig. At ang pag-ibig, ang ibig sabihin ay, handa akong ialay lahat. At minsan, kahit pagod na ako, paulit-ulit at patuloy kong mag-aalay. Ang pag-asa ay ang pagtitiwala at pagkapit sa pangako ng Diyos na mahal ka niya at hindi ka niya pababayaan na naman ang mangyari. Ang pag-ibig, ito yung magpapaningas ng iyong pag-asa. Amen. Pakisabi sa katabi natin, mahal kita. Yun, di ba? Ganda, no? Mahal kita. May nagmamahal sa'yo. At higit sa lahat, may minamahal ka. May minamahal ka. Kaya hindi ka mapapagod, mag-alay, at magsakripisyo. At minsan tinatanong mo sa sarili mo, ang pamilya ko kaya? Mahal kaya nila ako dahil kailangan nila ako? O kailangan nila ako kaya mahal nila ako? Natanong niyo na ba sa sarili niyo yon? Mahal kaya nila ako dahil kailangan nila ako o kailangan nila ako kaya mahal nila ako? Bahala na kayo sumagot dyan. Ako pa ba sasagot niyan? Kayo na nga tinatanong Pero minsan po ay, bakit nga ba ako andito? Parang ginagamit na lang nila ako Parang ginagawa kong ATM na lang dito Parang ganun. Minsan pakiramdam mo na lahat na lang hingi dito, hingi doon. Ang tawag po doon tawag po dyan ay tagasalo. Tagasalo. Tayo yung tagasalo ng lahat. Nandito ka, akala nila mayaman ka, akala nila marami kang pera, akala nila maayos ang buhay mo, etc. Kaya hingi lang ng hingi. Asan ang remittance mo? Wala na naman. Kulang na naman. At minsan napapagod ka, sabihin mo sa sarili mo, parang napapagod na akong magbigay. Parang, mahal niyo ba ako? Dahil kailangan niyo ako. Kailangan niyo ako, kaya mahal niyo ako. Minsan nag-iisip tayo ng ganun, pero wag kang patatalo sa pag-iisip na yon. Ang totoo ay, ang pagmamahal, hindi humihingi ng kapalit. Sabi ni Mother Teresa, when you love, you give, and give, and give. And when you get hurt, and when you get tired, you give anyway. In other words, ang pag-ibig po ay, pag-ibig na nagbibigay, hindi humihingi ng kapalit. Pagkasabi sa katabi natin, walang kapalit. Ang pag-ibig ay walang kapalit. Kaya ba natin yon? Mahirap, pero kaya natin. At panghuli, ang pag-asa ay pinananatili ng pagtitiwala. So if love comes from gratitude and sustained by love, or if hope comes from gratitude and sustained by love, hope will remain and will stay if there is trust. Ang pagtitiwala, hindi bulag. Hindi po ito paningin, ito ay paningin ng isang pusong nananalig. Kasi kahit walang kasiguruhan, may katiyakan tayo sa kamay ng Diyos. So, hope is sustained by trust. Habang may buhay, sabi natin mga Pilipino, habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may buhay. Pero mali po yun. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo na habang may buhay, may pag-asa. Bakit? Hindi po makakristyano yun. Ang makakristiyanong paninindigan ay kahit wala ng buhay, may pag-asa pa rin. Kaya nga, bumangon si Jesus para sabihin sa ating lahat na tinalo ko na yung kamatayan, ba't mo kakatakutan yan? Tinalo ko na yung mga sakit niyan, ba't nyo kakatakutan lahat yan?
Habang may buhay, may pag-asa, totoo yan, pero hindi rin totoo yan. Bakit? Kasi ang katotohanan ay kahit wala ng buhay, kahit akala mo patay na, may buhay pa rin at may pag-asa pa rin. Ano ginawa ni Jesus kay Lazaro? Nasaan si Lazaro? Nasa libingan na eh. Ano ginawa ni Jesus? Tinawag si Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Ibig sabihin, ang pag-asa ay hindi dahil may buhay. Ang pag-asa ay dahil may kapangyarihan ng Diyos na buhayin ang patay. Ang pag-asa ay pagkapit sa muling pagkabuhay, sapagat ang Diyos ay buhay at kumikilos siya hanggang ngayon sa ating buhay. Kaya huwag kang patatalo. Kasi kahit nga patay, binubuhay ng Diyos eh. Ba't ka patatalo? Kabiguan lang yan. Pero kaya ng Diyos yan. But then again, hope is not dependent on us, on our optimism or on our wish. Hope is always a gift from the Lord. Ang pag-asa ay ang pagtanggap sa buhay bilang biyaya at handog. Kahit hindi ito ang handog na iyong pinili. Ang pag-asa ay ang pagtitiwala na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay kahit ayaw mo ng Kanyang ibinibigay. Nagtitiwala ka sa Kanya na, Lord, hindi naman itong hiningi ko pero binigay mo, may dahilan nito. At maraming beses, hindi ho natin hiningi ang natatanggap natin, pero binigay. Kung yan ang binigay, tanggapin at ipagpasalamat. Ang pag-asa ay ang paniniwala ng anumang binibigay ng Diyos, kahit magulo, kahit masakit, ay nabubunyag unti-unti balang araw na yun pala ay isang pag-ibig. Hope is believing that what God gives, even if it confuses or hurts us, will one day show itself to be His love for us. Minsan pinagdududahan natin ng pag-ibig ng Diyos, sinasabi natin sa Kanya, mahal mo ba ako? Ba't binibigyan mo ako ng ganito napakaraming problema? Pero yung akala mong pagdududa dahil hindi ka mahal ng Diyos, mapapatunayan mo kalaunan na, may pag-ibig pala. At mahal din pala ako. Jeremiah 29:11, for I know well the plans I have in mind for you, plans for your welfare and not for your woe, so as to give you a future of hope. Who gives the future of hope? God. I know well my plans for you, not for your destruction or not for your woe. I know well my plans for you because I love you. God loves you, kapatid. Pakisabi sa katabi natin, mahal ka ni Lord. Kaya huwag kang mawawala ng tiwala. Mahal ka ni Lord. This is my imagery of hope. Ito po yung larawan ko ng pag-asa. Ang optimism, it's looking at the glass half full. Ang pessimism is looking at the glass half empty. Hope is not looking at the glass. Ang pag-asa, hindi tumitingin sa baso na may laman o wala. Ang pag-asa, tumitingin sa pitchel na magpupuno ng baso ko. That's hope. Hope is not self-produced. Hope is relying and trusting that God will fill you up. You cannot produce it. It comes only from Him as a gift. Amen. Kaya po, and I would like to end with this suggestion, lahat ho tayo dapat ay maging PhD. Ang educational attainment po natin dapat ay lahat ho tayo doktor, PhD. According to Padre Pio, we must what? Pray, hope, and don't worry. Kung meron man tayong educational attainment in life, it should be, do not settle for bachelor's or masteral. Do not settle for nothing less than PhD. Pray, hope, don't worry. And when we pray, I do this every day, napakasimpleng dasal po nito. Kahit saan man kayo magpunta, anumang oras ng inyong buhay, you can pray the 4S prayer. Ano yung 4S prayer? Salamat, Lord. Sorry, Lord.
Stay with me, Lord. Send me, Lord. Kumpletong dasal na po yan. Pag nagdadasal ka, simulan mo sa pagpapasalamat. Salamat, Lord. Ganito, ganito, ganyan. Pangalawa, pasukin mo yung paghingi ng tawad. Sorry, Lord, kasi ganito, ganito, ganyan. At magsumamo ka sa Panginoon na sa iyong paglalakbay, stay with me, Lord, kasi ganito, ganito, ganyan. And then, pakatapos mong magdasal, sabihin mo sa sarili mo, send me, Lord. Ano yung mission na isinusugo mo o inilalagay mo sa balikat ko ngayon? 4S prayer is a complete prayer by itself. Sa mga Heswita, ang tawag po nila dyan ay the daily examine. The daily examine is trying to recognize the hand of God at every moment of your life. That is what? Examining yourself and trying to recognize that God is with you all throughout, in your day, in your week, in your month, or your year, in your entire life. Salamat, Lord. Sorry, Lord. Stay with me, Lord, and send me, Lord. Pray. Dasal pa. Kaya ka siguro nawawalan ng pag-asa kasi kulang ka pa sa dasal. Dasal, kapatid. Pakisabi sa katabi natin, dasal pa. At sumuko, dasal pa. Sa Santa Monica, ilang taon nagdasal para kay San Agustin? 30 taon. Kung di pa kayo nagdadasal ng 30 taon, wala ka pang karapatang sumuko. Sa Santa Monica, nagawan niya ng paraan. Hindi siya ang panalangin. So persevere in prayer. And hope. Hope, as I've explained all throughout this session tonight, is hope is a gift. So you remember that your failures are not fatal. And even your death is not final. And your life is not futile. There is hope, kapatid. At maraming beses, kaya sinasara ng tao o tinatapos ang buhay niya kasi wala na siyang nakikitang pag-asa. Last pandemic, I think every one of us has an experience of the pandemic. Siguro mga 4 o 6 na cases of suicide ang pinuntahan ko. Ang isang pinuntahan ko ay ikakasal sila dapat sa pandemic. Kaya ikakasal sila pero inabutan ng pandemic. Nagkaroon ng depression ng mag-asawa and all that. And then the bride decided to end it. No? Pinuntahan ko yung kanyang kabaong at tinatanong ako ng groom, ng husband to be, Father, ba't ganun? Magpapakasal kami, may plano na kami. Tapos, for some reason or another, dahil nga may pandemic, hindi natuloy. Sa loob-loob ko, ba't kaya susuko ka, no? Matatapos din naman ang pandemic. Akala kasi nung bride, wala na. At maraming mga tao na gano'n ang pananaw. There's nothing more. And we understand their situation, but we have to remind ourselves time and again that your failures are not fatal, your death is not final, and your life is not futile. So, pray, hope, and don't worry. Don't worry, kapatid. Don't worry. Resist overthinking. Because in life, you are never certain and you are never in control or never in charge all the time. You have to let go and to let God. You have to let go. And you have to allow God to direct you, to save you, to redeem you. Kaya sa gabing ito, sa huling gabi ng ating Misyong Pilipino, sinasabi ni Padre Pio sa inyo, sa ating lahat, pray, hope, don't worry. Worrying is useless. God will hear our prayer. Pag nilayan natin, pwede pong kunin ang inyo pong mga brochure at ating mga leaflets. Pag nilayan po natin, mas matibay po ang pag-asa sa anumang kontrata. Kasi ang Diyos ang ating katipan at hindi niya tayo bibiguin. What is your contract or your covenant with God? Diba? Marami ho ako narinig dito ng mga kwento na hanggat may kontrata, may pag-asa. Hanggat may kontrata ako, hindi ako aalis.
At kung wala mang kontrata na galing sa employer, hahanap ako ng contract. Pero alam nyo, may isa pang contract na talagang hindi mapapasubalian. And that is your covenant with God. That contract, sacred covenant with God, is God's promise to you and your promise to Him. Can we make a contract with God tonight about hope that you will never give up? Can you write down your pangako at pagtatalaga sa Panginoon na hinding-hindi ka susuko? Try to specify ano yung pangako mo sa Panginoon sa gabing ito para sa iyong paglalakbay at sa anumang hinaharap mo sa buhay ay hindi ka mawawalan ng pag-asa. I promise to you, Lord, blank. Pinapangako ko, Panginoon, mula sa gabing ito, sa araw na ito, November 4, 2025, St. Mary's Church, Al-Ain, pinapangako ko, blank. Can we please write our commitment to the Lord, our sacred covenant and contract with Him, that you will never give up, that you will never lose hope, that you will always trust in Him, and that with your family, you will continue your journey together in hope. Can you make it concrete? Mula sa gabing ito, Panginoon, November 4, 2025, St. Mary's Church, Al-Ain, pinapangako ko. Make that covenant with God. Because God will always honor His promise to us. Let us also commit ourselves to Him.